Yes, mga Marites. It's Saturday. It means to say weekday siya ngayon. So we have a time to go home in our hometown to visit our papa. Kasama ko pala yung mga kapatid ko, mga Marites, at saka yung asawa ko. Siya yung nagdo-drive ngayon going to our tawag nito bukid. Sa bukid, walang papel. Pabiyahe kami ngayon mga Marites, papuntang dito pa kami ngayon papasok na kami sa province of New Corelia. Sakop siya ng tawag ba ito, province ba ito or basta sakop yung namin, lupain namin sa New Corelia. Ang ganda ng lugar na to, tahimik lang siya, tsaka marami siyang mga design or palamuti na ginawa ng mayor dito. Tsaka friendly din sila, nature friendly din sila. Madaming mga kahoy, hindi nila pinuputol. Yun yung pinakamaganda mga Marites, yung may pagpapahalaga talaga sa mga puno, kasi yung puno kasi nagbibigay yun ng yung fresh, nagbibigay siya ng air, malamig na air. Tsaka kung mainit siya yung humihigop ng init sa lugar nyo. Diba? Ayan ang mga Marites, nagbabiyahe pa rin kayo. Tsaka mga Marites, yung mga mahihirap pag umuwi sa kanilang mga magulang, ang pasalubong nila is ito, pan. Pero yung mga mayayaman, yung pasalubong nila is Dunkin Donut, yung mga donut na mga mamahalin. Kami, pasalubong namin, masaya na yung mga bata sa amin pag may dala kaming tinapay. Kasi yung tinapay sa amin, yan yung pinapares namin sa kape tuwing umaga. Paggising namin, yun muna yung kinakain namin, tinapay. Yan yung mga Marites, yung binili ko, mga malalaking bread. Kasi sabi ng partner ko, yung mga malalaki daw bread ang dadalhin namin. Ayan na mga Marites, start na kami sa rough road. Ito, pababa kami. Maganda lang nitong namin, motor namin is siya, hindi siya mahirap i-drive, tsaka hindi siya mahirap sa rough road. Maganda pa rin yung niya, takbo niya, hindi siya tawag nito, hindi siya masakit sa puwet kasi malaki yung niya, gulong niya. Ayan ang mga Marites. Siya yung nauna, ate ko, tsaka yung pangalawa, naka-white na motor, same din ang motor sa amin, Abinis. Yun yung kapatid ko na ba di? Tsaka akala nyo mga Marites, yung traffic doon lang sa city. Meron din dito sa bukiri namin. Social na tong bukiri namin mga Marites. Madami na din mga sasakyan na umaakyat. Tsaka may mga nakatira na din dito na may mga sasakyan. Alam mo naman, maganda yung ng agrikultura dito, yung source of income ng mga lupain namin dito sa bukid. Meron kasi, nagtatanim kasi sila ng mga tawag na to, tsokolate, yung ginagawang tsokolate. Tapos meron ding mga nag-harvest na ngayon ng mga prutas dito. Tsaka blueberry, yung coconut, yun din yung source of income. Tingnan mo mga Marites, dami ng mga nakamotor, diba? Tsaka ang hirap niyan kasi paakyat yun nung sa tingin nyo lang parang flat siya na daan, pero paano yan, paakyat yan, paubusan ng hininga, char. Ang layo ng biyahe namin mga Marites, so kailangan pa namin magbiyahe ng mga almost an hour ata through motor. Kasi pag sasakyan, ewan lang namin kung aram ba namin pasukin to dito, kasi narrow lang yung dito daanan. Pero okay naman siya. Alam nyo ba dito is
condemn ito before because laging nagsang-abot ito dati yung mga, alam mo na, nasa gobyerno at yung mga wala sa gobyerno. Kaya, ayun. Pero maganda naman dito yung daanan dito eh. Walang masyadong mga butas-butas na or yung mga madulas na lupa kasi mahirap yun eh pag nagmumotor ka tapos madulas yung maputik na lupa, hirap daanan yung ganun. Kaya dito kami dumadaan. Oh my god, dito yung yung nakita ko yung king cobra last time dumaan kami dito. Ang laki-laki, ang haba-haba. Naku, nakakapanggigigil. At yan, dumating na kami mga marites. Yan na yung kapatid ko at saka yung ate ko. May na kami, may tulay na kami. Yan na. Ang hinihintay mo dyan, boss ko. Pasok ka na doon sa parking lot natin. Ayan yung ginawa ng kapatid ko na tulay. Tsaka sabi niya, may toll fee na kami na 100 each motor. Siyempre, joke. Ito yung bahay ng kapatid ko na gumawa ng tulay. O, diba? Ayan siya. Andyan siya sa loob ng bahay niya. Pumasok ako nang hindi man lang nagtutoothbrush pala yung bruha. Yan. Pag pumasok ka ng bahay mo, tingnan mo muna kung may pagkain. Ayan. Saan yung pagkain, Geraldine? Ayan. Diyan yung pagkain niya. May tuyo. Ayan na, ano ba? Bakit ganito yung pagbibideo ko? Di ko na, ayan, tuyo at saka yung isda. Siyempre, titikman natin yung tuyo at saka isda. Minsan lang to eh, sa bukid. Masarap palang kumain pag nasa bukid ka talaga. Yan, pababa na kami mga marites. Napakadulas ng tsaka maputik. Kasi umulan eh. Bago kami umuwi dito, umulan siya. Kaya ayan, sobrang putik ng ng pababa kasi yan eh. Buti na lang at yung suot ko, yung Nike na Nike na pwede siya sa bukid. Kasi marami siyang spike. Kaya okay lang yan, hindi ka madududlas niyan. Yung kawawa niyan, ayan. Yung kawawa niyan, yung mga hindi naka-chinelas na maraming spike, yung pamangkin ko, mga marites. Yan, nag-iigib sila ng tubig. Ganito ang buhay dito sa bukid namin. So, lang. Maganda yung nasa bukid ka kasi nai-exercise yung yung katawan mo. Kaya mahahaba ang buhay nila dito. Unlike that we are living in city, parang yung nasa ka lang bed, nasa sofa ka lang, nagsi-cellphone. Sila dito, kasi malalayo yung mga bahay dito. Kaya kailangan mong lumakad, kailangan mong maglakad papunta. May kukunin ka, yung ganun. Ayan na, kawawa na yung hindi naka-Nike na maraming spike. O, diba? Handang-handa ako sa pagpunta ko dito kasi laging suot ko yung Nike ko na slipper ko. Kasi hindi ako nadudulas nun eh. Hindi ako nadudulas ng tsinelas ko pag mga ganitong daanan kasi kumakapit talaga siya kasi marami siyang spike. Ayan. Yan na si boss ko. Nakapaana lang siya. Ate ko. Ayan na. O diba? Tagal-tagal nilang bumaba. Buti pa ako. Kaya bilis-bilis ko lang. Parang wala lang. Kasi naka-Nike ako eh. Diba? Ayan na yung mga binili namin para kay Papa. Yung isda, paborito niya kasi lahat yan eh. Yung isda, yung ulo ng barilis, yung isda, namin, papaksiwin. Paksiw, tsaka yung isda na yun, iihawin namin. Tsaka bumili din kami ng guso, yung tawag nito. Yung guso, basta tawag to sa sa amin is guso. Tapos, bumili din ako ng shrimp. Ayan na, shrimp. Yung shrimp. Ayan. Kasi gusto kong kumain si Papa ng shrimp. Tsaka yan. Start na kaming magluto. Ako yung magluluto ng shrimp. Tsaka yung kapatid ko naman ang mag-iihaw ng isda. Tsaka yung, ayan, tine-check na ni boss kung luto na ba yung kanin. Ayan yung namin. Yung burner namin. La Germania.
'di ba? Ang ganda ng La Germania namin. Ayan, nag-iihaw na yung mga kapatid ko. Ayan yung dalawang kapatid ko na yan na nag-iihaw. Yan yung sila yung partner in crime. 'Di ba lahat tayo magkakapatid? Meron din tayong mga close na kapatid na example nito yung kapatid ko na eldest namin, yung close ko, pero wala. Tapos yan silang dalawa, sila yung partner in crime. Lahat na yung ginagawa nila pros mga kabulastugan. Ha, joke lang. Ayan yung ano nila, cigarette nila sa bukid. Tawag niya ito tostos. Yan. Dito kami nag-iihaw sa ilalim ng bahay namin. Ayan na, nasusunog na yung ilalim ng bahay namin sa kakaihaw nila dito. Kasi habang hinihintay mong maluto yung iniihaw mo, pwede ka lang magduyan-duyan dyan. Ayan. O, diba? Yan yung kapatid ko. Tingnan mo yung kapatid ko. Kay hilig-hilig yan magpunta ng mga dagat. Adventurous yan eh. Ayan yung likod niya. Na sunburn. Ayan. Laag pa dung. Yan. Ayan na mga Martes. Tapos na kaming magluto. Hindi pa pala kami tapos magluto yan. Ayan, tinitingnan ko lang yung panahon kung uulan ba or hindi uulan. Kay ganda ng panahon. Pag alam mo sa bukid, pag malakas yung hangin, hindi pupunta sa'yo yung ulan. Parang ano lang. Ayan na, luto na. Luto na yung pagkain namin mga Marites. Ayan na, nakapag-ihaw na kami. Wala na kaming talagyan ng kanin, kaya ayan, kaldero na lang nilagay namin. Ayan na, diba? Sarap kumain mga Martes pag salo-salo kayong mga magkakapatid, yung nagkakasundo kayo. Yan, diba? Tapos yung goal nyo na magsang-abot kayo, yung goal nyo na pupunta kayo sa ama nyo is yung parang maging masaya siya ba? Kasi pag masaya yung makikita mo yung papa mo na masaya siyang kasama kayo, na yung naghahanda kayo ng pagkain para salo-saluhan yung kainin, diba? Diba? Napakasarap ng ganun mga Marites. Minsan lang to kami umuwi. Minsan sa isang buwan, 2 beses, o minsan every week, minsan din isang beses lang, depende kasi may mga negosyo din kami dito sa lugar namin kaya minsan lang kami makakadalaw sa papa. Ayun yung papa namin. Ayan yung puno, yung haligi ng tahanan. Ayan yung si papa. Love you, papa. Ayan na yung dalawa. Umabot na kami ng hindi pa natapos. Ayan si Boss. Kay daming naubos na shrimp. Ayan si Jenny. Ayan. Sila na lang dalawa natira. Yung isa, patikim-tikim na lang. Ayaw na nilang huminto eh. Ayan. Tapos na kami kumain mga Marites. Punta na lang kami sa baba. Yan yung fish pan namin. Alam niyo ba, ninakaw yung namin. Fish pan namin, ninakaw yung mga isda dyan kasi aywan ko bakit binawal nila yung maglagay ng mga aso sa bahay-bahay. Or sa kanila lang yun. Punta naman kami dito sa aming paboritong puno. Yan yung kasi yung puno na ayan, yung puno na inallowed kami ni Papa na kuha ng kakainin na mga lansones. Yan yung first na puno na bunga. Madami-dami pa din kaming mga puno ng lansones mga Marites na may bunga pero hindi pa siya pwedeng aakitin. Meron ding iba na aakitin namin mamaya mga Marites na may mga hinog na din kasi itatry namin siyang kainin kung masarap ba, niya, yung kategory niya, pang ba siya, pang mahal ba siya, or pang kapatid ko mga Marites, sobrang payat na. Iba kasi yung niya trip niya trupang trip kasi yung mga niya. Ayan yung bahay ng sister ko, yung eldest namin na yung isa. Bahay niya yan
bakasyonan nila, kasi maganda dito pag pumupunta kayong magre-rest ka lang, wala kang ibang gagawin, yung gusto mo lang lumanghap ng sariwang hangin, yung gusto mong pumunta sa sapa, mangunguha ka lang ng ng mga pagkain na galing sa sapa. Ayan. Alam mo ba mga marites, nung bata pa kami, ang hilig-hilig namin, ayan yung sapa namin mga marites, oh. Sirang-sira na kasi, diba ko, meron ditong mga pre-gold miners ayan, kaya yan. Pero hayaan nyo na yan sila, ayan yun yung kinabubuhay nila sa ngayon. Ayan mga marites, may baboy na umakyat, ayan na. Diyos ko Lord, ano na yan, yung baboy na yan, bakit nakarating dyan? Diba? Ano nyo yan mga marites, aakyat yung baboy na yan. Pero alam mo yung mga marites, yung experience mo na umaakyat ka ng puno ng bayabas, the best kami niyan, kami yan, tawag nito, expert kami niyan, kasi yan yung lagi namin ginagawa nung mga kabataan namin bago kami papasok ng paaralan. Nangunguha muna kami ng mga bayabas sa madadaanan namin sa kalsada, tsaka yung baon namin, ang daming bayabas. Ngayon, na ngayon wala na masyadong bayabas ngayon kasi parang na yung mga bukid dito, may mga tanim na, kasi dati kasi yung parang lang siya, parang gapasan lang siya, madaming mga tawag nito grass na matataas na mga grass, kaya madami din siyang mga bayabas. Pero ngayon puro na siya kakao, yung mga puno ng mga agriculture na source of income dito sa namin, bukidin namin. Ayan yung kapatid ko na bading, yan yung bayabas na kuha ko. Ayun yung kapatid namin na bading, kinuha niya yung tawag ito sa amin, yung labana, yung tawag sa amin, labana. Ayun, masarap yung alam mo noon, maraming atis. Ngayon hindi na ako nakakakita ng puno ng atis. Noon sobrang dami ng atis. Yan yung isa pang yung mga natirang bunga na hindi ko maabot, inakyat na niya para masarap kaya tong mga marites, bayabas, kasi more on fiber siya, good for the heart. Ayan, mas marami pa siyang fiber sa pineapple, tsaka sa sa apple, kasi fiber yan sila. Pero mas more times of fiber tong guava, kaya yan, kasi mataas yung cholesterol ko. I need fiber to burn my visceral fats, diba? Cholesterol fats. Ayan mga marites, kinuha namin yung mga natitirang mga hinog na bunga. Ay, madami-dami pa din siya mga marites. 4 times na to na namin na harvest. Ayan, sobrang dami niya, mga ilang sako na din ang nakuha namin dyan. Tsaka ayan na, kumakain na kami, ganon. Yan, wala kaming ibang trip, dalawang pagpart ng partner ko, kain lang while nag-uusap-usap. Ayan, pinag-uusapan namin kung ano ang gagawin namin sa lupa namin mga marites. Hindi yan yung lupa namin, yan, lupa ng pamilya ko yan. Meron din kaming sariling lupa namin. Ayan. Yan na. Uy, boss ko, nakabikaka ka dyan. Nakakita yung mo, itlog mo dyan.
Masarap kaya yung yung ganitong mga moment, mga marites, yung nakaupo ka dyan, tapos kumakain ka ng mga bagong harvest na prutas, tapos masarap yung hangin, malamig ang simoy ng hangin kasi tawag nito, nasa ilalim ka ng mga puno. Yan. Sarap, dami-dami yung mapag-usapan. Diba mga marites, ganun. Moment na ganun. Ang sarap kaya ng ganyan. Ayan. Minsan lang sa buhay natin, ayan yung kapatid ko. Namumulot siya ng nung mga nahulog na kinuha ng kapatid ko sa puno na lansunis. Ang tamis-tamis ng lansunis na yan, mga marites, kung alam nyo lang. Kaya ayun, yan yung binabalik-balikan namin na puno. Kahit paubos na, hindi pa rin namin tinatantanan kasi matamis talaga siya. Ayan na yung kuha niya sa taas. Kunti na lang siya, pero okay lang kasi masarap naman siya. Pero madami pa ding puno yung papa ko na ayan. Hindi pa rin kami na kontento. Kumain pa din kami ng kakao. Ayun yung kakao. Pero hindi namin wini-waste yung liso niyan, yung buto niyan, mga marites, kasi yan yung binibinta ng papa ko Pinapa-dry niya tapos bibinta niya. Ayun yung mga kuha namin na lansones. Madami-dami pa kaming aakyatin na puno, mga marites. Kaya yan yung yung kadalasan na ginagawa ko nung bata pa ako. Nag-iigib ako ng tubig, tapos dinadala ko. Yung sa isang kamay ko, 2 galon, ganun. Sanay na sanay si madam. Sanay na magdala ng tubig sa galon. Tigde 2 pa sa isang kamay, Ayan yung mama ko, mga marites. Siya yung nito sa kakao. Siya yung nag-aalaga. Yan yung source of income dito. Yan yung love ko na mama. Alam nyo, mga marites, kahit pa yung mga mama nyo, yung minsan magagalit, minsan moody, hayaan nyo lang yun. Kasi dalada ninyo yung katandaan nila Minsan yung paglalambing nila, dinadaan na lang nila yun sa Ayan, daming lansones. Abang-abang si boss kung saan yung aakyatin ni Brian na lansones. Sarap ng feeling, mga marites, yung ganitong yung mo, weekend mo, yung pupunta ka sa farm, yung habang nangunguha kami ng lansones, mga marites, yung ate ko nagluluto naman ng biko. Ayan, pahinga muna kasi nakakapagod na yung akyat. Diyan yung nakatira yung mama ko, mga marites. Kaya pinili namin yung mama namin na dito siya tumira sa bukid para makalanghap siya palagi ng fresh air. Kasi need din niya Kasi mas haba ang buhay ng mga matatanda sa bukid. Totoo yun, kasi na-exercise yung katawan nila sa paglakad-lakad, yung pag-akyat-akyat, pero iwasan naman yung mabilad sila sa araw. Kaya binibigyan namin siya ng oras. Pinapa-remind namin sa kanya na pag ganitong oras, bawal kang lumabas, kailangan nasa loob ka lang ng bahay. Ayan yung asawa ko. Abang-abang siya sa mga yan. May mga hilaw pa. Pero puno yan siya ng bunga. Hilaw pa. By October pa yan ma-harvest, mga marites. Diba? Yung mama ko. Nag-harvest siya ng ang mga kakao. Yan. Si Brian doon sa taas. Nangunguha siya ng mga hinog. Pero may mga kasama pang hindi hinog, mga marites. Okay lang yan. Pang lang naman yung kinuha namin pang kain. Yan yung mga harvest na kakao ng mama ko, mga marites. Iniipon niya. Tapos pag madami-dami na, binibilad niya sa araw hanggang sa madry siya bago nila ibenta. Sarap ng mga marites. Sarap ng bukid. Dito tayo sa bukid. Diba? Fresh na fresh. Yung hangin. Ayan yung bakla.
sa ilalim ng puno ng niyog. Kapag ikaw nahulugan ng niyog, lagot ka. Nagsiselfon yun siya mga marites. Naglalaro ng cellphone. Ayan na yung biko ng kapatid ko. Yeah! Retreat. Ayan na. Pauwi na kami mga marites. Yan, uwi na kami niyan. Tapos na kami kumain. Tapos na kami mag lahat-lahat. Tapos na usap-usap. Ayan na, nakauwi. Dala ko sa bahay. Yung biko, dinala ko sa bahay. Lagay ko sa ayan yung durian namin. Hindi namin dinala na buo kasi mabigat. Ayan yung mga dala namin. Tandaan natin mga Martes, kahit anong busy nyo, always give time to your parents na maka-bond kayo. Yun yung happiness nila Masaya sila dun Thank you.